This is the Eastwood City in C5, malapit sa Marikina, sa dulo ng C5, malapit sa Marikina River. Bali yung likod nito is Pasig Marikina Riverbanks. So as you can see, yung design niya ay maganda, parang Venice, pero this is an example of a concrete jungle. Kasi pag feeling mo yung ganito yung lugar, parang ito yung mga napuntahan ko dati sa Dubai, sa Bahrain, sa Saudi Arabia, and Abu Dhabi, ganyan ang mga lugar nila. These are desert nations. So disyerto sila, so no choice sila kundi magtayo lang ng structure at hindi na maglagay ng mga punong malalaki, no, age old trees, kasi hindi rin tutubo sa kanila. So unlike sa bansa natin, which is a tropical country, tropical climate, and in the beginning, kung ito ay mga gubat, marami talaga silang mga 100-year-old trees sa mga lugar kung saan nagde-develop yung mga ganitong lugar, like Eastwood, or mga malls, no. I personally, dun sa amin, yung Ayala Malls, Marikina, marami talagang ron, age old trees na tinabas dahil for the sake of the mall. Tinabas, hindi nag-build around yung mga designer nun. Hindi nila pinotektahan yung mga lumang puno na sana maganda sanang attraction, kasi nasa gitna naman siya nung property. Pero nawala lahat yun. Ang natitira na lang yung dalawa o isa na lang ata na pinilit nilang ilipat. Namatay yung isa Nakita ko namatay, nag-dry up yung isa. Kasi yung mga tinatawag nilang boring tree boring machines, yung nililipat nila yung mga puno, hindi totally nabubuhay kasi inaproot mo na inaproot. So may namatay na isa, hindi ko pa nasilip kung nabubuhay pa yung iba ron. So dati marami talaga yun. Pag tinignan nyo sa Google Earth, i-atras nyo lang yung area na yon sa may Marikina Heights, makikita nyo na napakaraming puno ron, pero nawala for the sake of development of this concrete jungle. Pero pag tignan nyo, maganda naman din siya, no. Pero hindi siya, parang wala ka rin sa Pilipinas, para ka na rin nasa desert nation, no? Kasi tignan nyo, minimal lang yung mga halaman, tsaka yung feeling mo, yung humidity, yung humid. Supposed to be meron ka sanang malamig na hangin, kasi dito sa tiga Marikina ako sa likod na yan, Marikina na yun Pag pumapasok ako dyan, because of the river, malamig. Sobrang lamig ang simoy ng hangin dyan, galing sa Sierra Madre. Pero this time, hindi nangyari yun dito sa area na to dahil sa mga buildings na harangan ng yung hangin. Tapos yung mismong yung konkreto, nag-absorb ng init yan Tapos binibitawan niya sa gabi. Sa umaga, no, sasaluyin niya yung init ng araw, tapos i-retain niya yun, tapos isisingaw na yun sa gabi. Unlike mga halaman. So yung mga halaman yun, konti lang pan-design, manicured. Pero itong area na to is for shopping, for business, offices, and mga BPO, and yun ang mga nandito, mga condominium, kaya maraming high-rise. Pag maraming mga high-rise na ganyan, parang sinusulit nila yung lugar, yung area ba, kasi nagbi-build sila pataas. Yun nga lang, ito especially this area, no, kasi ganyan kami sa Middle East noon, talagang bricks ang ginagamit, because underneath those bricks will be sand, no, parang useless sand, dahil wala naman tumutubo ron. Hindi kagaya nito, hukayin mga bricks na yan, ang ilalim yan lupa, soil, fertile soil, brown soil, yan ang mahuhukay mo dyan. So yun, di natin take advantage yun, na sana 50-50, no, 50-50, para
50 yung natural, tsaka 50 yung development. Pero sa atin halos 5% na lang, 5 to 10% na lang yung talagang merong mga halaman. Palamuti na lang, palamuti. So yan, pero kung sa itsura, maganda. Kasi gimikan tong area na to gimikan. Yun nga lang, nagpunta ako dito para magtumingin sa mga BPO companies. Baka pwede tayo mag-apply, pero tinignan ko yung parking. Yung parking is walang pangmasa, no? Ang parking dito 3 hours 50 pesos. Walang pangmasa rito, walang pangmasa ang parking. Tinanong ko na rin mismo yung mga gwardiya. So ang parking daw dito doon sa labas, yung sa mga singit-singit nung sa mga building sa labas nung makikiusap ka. Hindi actually dito sa loob, dahil dito sa loob building parking ang anuhin mo per ora. Maaaring umabot ka ng 100 to 150 sa isang araw. So lugi dahil di naman malalaki ang sahod sa mga BPO, especially pag starter ka pa lang, beginner. Ito sinasabi ko sa inyo na mga inuman, yan ang mano sila rito. Dito sa Eastwood meron silang gimikan. Maybe because of the tenants ng mga condominium o mga expats na nag-Airbnb sa lugar. Ayan. Ito yung Walk of Hall of Fame. Ang mga lalakaran mo. So that's